Guys, welcome back to my channel. Today, i-review natin itong BYD Shark 6 DMO. Available siya in two variants. Yung premium variant na ang selling price is 2,298,000 at yung advanced variant na 2,098,000. So, ang difference ng premium dun sa advanced is 200,000 pesos. At ang ating i-review is itong DMO Premium. By the way, anong ibig sabihin ng DMO? DMO stands for Dual Motor Off-Road. So meron siyang dalawang electric motor doon sa harap at saka doon sa likod na dinesign for venturing doon sa mga off the beaten path. So pareho lang yung powertrain niya dito sa Sea Lion 6. Kaya lang ito talaga dinesign for off-road. So if you look at its design, medyo may pagka-boxy siya. Meron siyang LED headlight na merong on and off function. Makita nyo rin na meron siyang DRL na parang C-type. And then kadugtong niya yung LED bar across doon sa hood. It differentiates it from the Ford design philosophy since medyo similar siya doon sa C-clamp DRL. Meron din siyang front fog lamps at saka yung mga parking sensors dito sa may bumper area. One thing lang na hindi ko masyadong gusto, pero sa iba siguro okay naman siguro, is yung front emblem niya na BYD na medyo nalalakihan ako. If they downsize it and make it black, mas appealing siya for me. Pero kanya-kanya namang appreciation yan. If you look at the side, medyo short yung kanyang front overhang, which reminds me of the Ranger Raptor. And one thing lang na hindi ko masyadong type is yung mga black plastic niya dun sa gilid. Which reminds me dun sa mga crossovers na meron mga plastic na ganito, which will fade in the long run. Yung kanyang side mirror is power adjustable and power folding din. Meron din niyang heater function. At sa ilalim niyan, merong camera na kasama dun sa 360-degree camera function. Yung mga pillars niya is matte black, and since this is also a premium model, meron din siyang roof rail. While yung advanced variant, wala siyang roof rail. Meron na rin siyang kasamang sports bar dito sa premium variant. Doon sa advanced, wala siyang sports bar. Yung wheels niya is size 18 with 265/65 series tires. Pareho lang din doon sa advanced variant. Yung front and rear, pareho silang naka-ventilated disc brakes. At meron na rin siyang side steps. Pagdating naman sa likod, yung front end at saka yung rear end, actually may similarity sila. Connected naman yung design niya. Meron din siyang LED bar that connects the two tail lamps. At meron din siyang additional na rear fog lamps. Yung design ng likod niya doesn't look bad. Okay naman. At nandito naman sa right side yung kanyang charging point. Since plug-in hybrid siya, so meron siyang AC saka yung DC na fast charger. And as per BYD, it can actually run up to 100 kilometers on pure electric. Okay, check naman natin yung bed area. Ganito nga pala ang itsura niya kapag ka nakailaw yung taillight tsaka yung LED bar sa likod. Tapos sir, there are four ways to open pala yan. Okay. Okay. Isa sa susi, dependot dito, isa sa tablet, isa dun sa keep sa button sa gitna. So pwede. So, you can, open sa loob. Yes. Isa sa tablet, isa sa button sa gitna. Isa sa susi. Pagka pinindot mo yung light, nag-open din yung reverse light natin sa ilalim. So, i-try na mo sir. Yun yung reverse light. Tapos, once na sinara mo siya, Mamatay. mamatay. At napansin ko din, malapad yung bed area niya. I think kasya dito yung width ng isang paleta. And since naka-independent suspension siya, yung kanyang loading capacity is mas mababa than other pickups. 800 kilograms. Normally kasi yung pickup, di ba, mga 1,000 kilograms or 1 ton ang kanyang loading capacity. At meron siyang tatlong 220 volt socket dito sa bed. So, meron kang tatlo. Tatlo, ha? Actually, sir, anim ang pwede dito. Bakit tatlo? Tatlong 220? So, sir, anim ang pwede dito. Tatlo dyan. Tapos yung kasama niyang D2L na sasaksak mo dito sa side. At meron din siyang tailgate assist. So, magaan lang yung mag-close nito. Okay, silipin naman natin yung suspension. Dito makikita nyo, naka-double wishbone suspension system siya. Dito sa likod at saka dun sa harap.
So may positive and negative yan. Nasabi ko na kanina na 800 kilos lang ang loading capacity niya. So malaking factor yung setup na to. Since kung naka-lip spring to, mas malaki yung loading capacity niya. But yung positive naman dito, yung ride niya would not be comparable sa pickup truck. So sobrang comfortable niya. Sa mga pickup truck sa segment na naka-independent suspension like this, pagdating sa comfort, ito ang nag-i-stand out dito sa BYD. Okay, so yan ang exterior features niya. Generally, it's a boxy type pickup truck. Okay, check naman natin yung interior. Sa Class, yung ganitong interior is actually luxurious na, which is a good point. Pero ang napansin ko, yung materials na ginamit dito is more on the utility side compared with the other models of BYD. Okay, pasok tayo at scrutinize natin itong interior. So if you want a modern feel sa pickup truck, dito mo siya mararamdaman sa BYD Shark. So as much as maganda yung soft touch materials niya, premium pa rin yung sa other models nila. Pero just the same, maganda na ito for a pickup truck. Maganda dito, automatic up and down na rin yung mga windows niya at nandito yung switch ng side mirrors niya. And then dito sa lower portion, nandito yung speaker at meron ditong bottle holder. Yung driver seat niya is power adjustable, may 6-way and then 4-way yung lumbar support. Yung sa front passenger, power din, 4-way nga lang. Ang napansin ko dito, meron naman siyang seat height adjustment, pero yung thigh support hindi naaangat unlike other automatic seat. Yung steering wheel niya is natitid at saka nagte-telescope, so you can adjust your driving position. Leather wrap din siya at saka naka-electric power steering. So ang lambot ng manibela at nandito sa manibela din yung mga controls. You can control yung multimedia playback, yung adaptive cruise control at saka yung mga different drive modes. Dito sa lower portion, yung control ng drive modes. Meron siyang normal, sport, and economy. Meron din siyang 3 driving terrain modes. Yung mud, yung sand, tsaka yung snow. Yun namang aircon vent, meron siyang orange accent. And then, meron din siyang heads-up display. Dito sa passenger side, sa A-pillar, may handlebar. Pero dito sa driver side, wala. Andito naman yung switch ng gas tank at dito sa baba yung sa hood. At meron din siyang lighting dito sa foot area. Yung aircon nga pala nito is dual zone auto climate control with heat pump. And then meron kang wireless charging pad dito. Yung design ng shifter nga pala nito is naiiba din. Para kang nasa airplane cockpit. Sa una para siyang intimidating pero simple lang siya. Ito yung mga buttons. This button is for hazard. This is for hybrid to hybrid electric. Start-stop button. Trunk release and automatic brake. Ito naman yung switch for defogger, yung fan speed, at saka yung volume control ng head unit. Andito naman sa left side yung sa traction control, yung parking sensor, saka yung sa hill descent assist. And then dito meron siyang dalawang cup holders. At dito sa ilalim ng kanyang armrest, meron naman ditong compartment. Meron siyang Type A port, saka Type C, at saka yung 12-volt socket. Medyo malalim din itong compartment nito, so marami kang may lalagay na mga items dito. Ang daming features talaga ng sasakyan na ito, napaka high-tech niya. Ang lambot ng kanyang manibela kasi naka-EPS siya at similar with other BYD cars, meron siyang 12.8 rotating touchscreen. So pwedeng horizontal, pwede ring maging vertical. So madami siyang mga features na you can set by just clicking on the touchscreen. Dito you can control yung temperature ng aircon at saka yung flow ng air. You can also control dito yung heating, yung ventilation. And then meron din siyang air purifier. Dito you can control yung setting ng sasakyan, yung auto fan speed, yung circulation. Meron din siyang switch for intelligent chassis. You can also adjust the headlight. At madami pang mga features na you can control dito sa head unit. Hindi ko na siya iisa-isahin pero ang dami niyang features na you can control through the head unit. Meron din siyang ADAS, so merong mga driving assist, saka yung parking assist at saka yung auto hold feature. Dito sa upper area ng dashboard merong open compartment. At dito sa ilalim nandito yung glove box. So pag inopen mo yan, meron siyang ilaw.
The nice thing here is merong continuity yung design ng dashboard niya to the door panel, which is a plus. Check naman natin itong sun visor. Dito sa driver side, merong vanity mirror. So, pag inopen mo siya, umiilaw siya dun sa taas. Check natin dito sa passenger side, ganun din. Pag inopen mo yung vanity mirror, nakakaroon ng ilaw. Meron ding interior light dito na haptic na LED. At meron din siyang sunglass holder here. At saka yung kanyang rear view mirror is auto-dimming. Yung ceiling niya is light color. So, maaliwala siya. Pagdating sa seat design, actually maganda siya. But more on the durable side yung leather niya. Compared with the other models of BYD. Just the same, maganda na ito for a pickup truck. Check naman natin yung rear seat. Ang una kong napansin dito, yung pinakasandala niya medyo naka-angle. So, mas komportable siyang upuan. Yung iba kasing pickup, medyo naka-vertical yan kaya nakakapagod sakyan sa likod. So, try nating umupo. So, dito maganda yung space, no? Maluwag. At maganda rin yung kanyang thigh support. At ang maganda dito, flat yung sa gitna. So, yung middle passenger, komportable. Meron din siyang 220 volt socket, saka yung Type A, saka Type C na charging points. And then, meron kang rear aircon vent dito. Meron din siyang center armrest here na meron dalawang cup holders. At dito sa itaas, meron din siyang ilaw, both sa right at saka sa left. Meron pa din siyang hawakan dito at yung design niya, pwede kang magsabit ng item dito. For example, pwede kang magsabit ng bag dyan. Yung seatbelt position can also be adjusted. Pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba. Dito sa rear door panel, soft touch materials pa rin ang ginamit. Maganda yung quality niya. Itong sandalan dito sa likod, pwede mo nga pala siyang ibaba. So, pwede mo siyang i-flat, kaso hindi lang naka-flat kasi nakasabit yung headrest At dito sa area na to, covered siya ng carpet material. That helps dun sa sound insulation. At dito rin sa likod ng sandalan, dito nakalagay yung early warning device. So, ito yung battery. So, ito sir, yung 12 volts na battery. Yung 12 volts na battery. Yung parang Motolite sa atin. Diyan nakalagay. Yes. Pero ito, I see. if I'm not mistaken sir, lithium ion na to. So, parang forever na siya. Isa-charge na lang. Ayun siya. Okay. So, di ba? Hindi ka na magpapalit. Yes, di ba yung sa atin? 12 volts na ano? Oo. Di ba yung sa pang-accessories lang to? Okay. Oo. Okay, check naman natin yung engine. Ang technology niya is yung BYD Super DMO. Ang drivetrain niya is all-wheel drive. Dun sa front motor type, meron siyang permanent magnet na synchronous motor. Dun sa rear, meron ding permanent magnet na synchronous motor. Yung motor power niya sa front is 231 PS, while sa rear is 204 PS. Ang motor torque is 310 Nm sa front, sa rear is 340 Nm. Meron din siyang gasoline engine na turbocharged na 1.5 liter. Bale, nagse-serve siya as generator. So, pag pinag-combine mo yung gasoline engine at electric motor, it can run up to 800 kilometers. Ang top speed niya is 160 kilometers per hour. Pero ang bilis ng kanyang acceleration, 0 to 100 kilometers per hour in 5.7 seconds only. Ang battery niya is blade battery na lithium iron phosphate. Yung battery capacity niya is 29.6 kWh. Meron siyang fast charging na 24 minutes lang kung DC. Kung AC naman, about 5.2 hours from 15% to 100%. At meron din siyang regenerative braking para nag-harvest siya ng power kapag ka nagbe-brake ka. In summary, ang power niya is 435 PS at 640 Nm of torque. Now, let's summarize. Doon sa premium at advanced na variants, pareho lang yung safety and security features. So, pareho silang may hill hold control, hill descent system, anti-rollover control system, comfort braking, yung DTCS, EBD, HBA, auto brake hold, saka yung TPMS. Doon naman sa advanced, na wala yung heads-up display
Wala din yung predictive collision warning, automatic emergency braking, lane departure warning, emergency lane keeping assist, rear cross traffic alert, rear cross traffic braking, saka yung blind spot detection. So, yung mga features na yan, dun lang sa premium meron. Now, ano naman yung mga pros and cons dito sa BYD Shark? I can say naman that this pickup is a game changer pagdating sa technology and at the same time bringing something to the table sa pickup segment dito sa Philippines, which is kitang-kita naman. At isa pa sa positive nito is yung drivetrain niya, yung combination ng electric motor at yung gasoline engine. Another pro niya is yung kanyang impressive na electric range. Bale, pwede kang tumakbo ng about 100 kilometers on pure electric without relying doon sa petrol engine. Gives you a combined output of 435 PS and 640 Newton meters of torque. Another pro niya is yung kanyang efficiency. So, yung one full tank niya, pwede kang tumakbo ng hanggang 800 kilometers. Another pro niya is yung kanyang luxurious na interior. So, compared mo with the other pickups in the market today, mas luxurious yung interior nito. Para kang nakasakay sa sedan. At dahil naka-independent suspension siya, maganda yung ride niya. Kasi yung ibang pickups, naka-leaf spring. So, I'm sure comfortable itong sakyan. In terms of size naman, malaki siya. Itinabi ko siya sa Raptor para makita ko yung difference. In fact, in terms of length, mas mahaba pa siya ng 76mm sa Raptor. Doon lang sa width nagkatalo, mas maliit ng 107mm sa lapad. In terms of wheelbase, they are almost the same. Mas maikli lang ng 10mm itong BYD than the Ranger Raptor. So makikita mo, yung size niya, malaki din talaga. In summary, almost the same size siya ng Raptor in terms of length. Doon lang sa width nagkaiba. In relation to space, yun ang isa pa niyang advantage. For a pickup truck, yung cabin space niya maluwag. Another advantage o pro niya is yung comfort niya talaga. Pagdating sa refinement and comfort ng suspension niya, yan ang strongest point ng BYD. Even yung mga passenger sa likod, especially yung seating angle ng backrest niya sa likod, komportable siya. I could say it's the best in the segment pagdating sa comfort seating angle. And since naka-independent suspension ito, expect mo talaga na it would really ride far than the other pickups in the segment na rugged talaga at matagtag. May mga refined na pickup na sa segment pero it would not compare dito. Ano naman yung mga cons niya? Una, yung limited towing and payload capacity. Ang towing capacity niya is only 2,500 kilograms. Tapos yung payload niya is only 800 kilograms. So, compared mo dun sa mga diesel version na pickup in the market, mas maliit yung kanyang capacity. Another con niya is yung kanyang reliability. Kasi kumbaga, bago pa lang siya sa market, it will take about 3 years para makita natin kung talagang reliable siya. And I think ang another con niya is yung maintenance kasi I have to maintain the electric motor as well as yung gasoline engine. Sa tingin ko, kokonti pa rin yung well-trained na technician to service this vehicle. So, you will rely heavily sa kasa para magpa-service. So, hindi siya pwedeng kalikutin ng basta-basta. And lastly, ang another con niya is yung replacement cost ng battery. Pag nag-replace ka ng battery, mahal yon. So you have to prepare for it, especially if you're gonna retain this vehicle for more than 8 years. Kasi ang replacement is every 8 years. Pero according to reports, yung cost ng batteries will go down in the future. So that will be good kung mangyayari talaga yon. And I would expect also na yung resale value nito is mas mababa kasi kung second-hand buyer ka, medyo iisipin mo na ikaw yung magpapalit ng battery na. So, it will be costly for the buyer. Another negative thing here is since high-tech siya at marami siyang mga advanced features, expect mo talaga na you have to maintain those features at sigurado magkakaroon yun ng mga glitches in the future. So, it depends pa rin on how you maintain it and how ready you are for its maintenance. So, those are generally the main pros and cons of this vehicle. So, nasa sa buyer na lang kung ano talaga ang importante sa kanya. Pero kung mahilig ka sa modern technology,
magandang subukan itong BYD Shark kasi wala pa siyang competition dito sa market na to. For me, ang pinakamaganda sa kanya, meron siyang dinalang something new to the table sa pickup segment, which is yung combination ng electric at gasoline engine, which is an advantage. So kung naghahanap ka ng efficiency and range, ito yung pickup na bagay sa'yo. So kung naghahanap ka ng comfort ride sa isang pickup, itong BYD ang meron talaga nun. Yes, medyo mababa ang loading capacity, pero mostly naman sa mga bumibili ng pickup sa atin, hindi naman nila kinakargahan talaga ng masyadong mabigat, especially kung gagawin niyang lifestyle truck. So appropriate siya kung ginagamit mo lang yung bed niya para magdala ng mga day-to-day things o kaya magkarga ng malaking bagay. I think yung 800 kilograms is enough na. And as a Raptor owner na meron lang 650 kilograms na loading capacity, hindi ko rin talaga na ma-maximize yung loading capacity niya. Even though paminsan-minsan nakakarga ko ng gamit na medyo mabigat, so yung 800 kilogram loading capacity is actually enough na talaga. So kung kailangan mo ng mas mabigat na loading capacity, meron namang other options like yung Hilux, yung Triton o kaya yung D-Max. Marami ang nagsasabi na kapag Chinese-made cars, hindi siya reliable. Pero I think over the years, nag-improve na tremendously ang mga Chinese-made cars. In fact, sa EV market, ang layo na ng narating nila. They are advanced in battery technology. So yun ang advantage nila over other competitors. So with these new technologies, nakakaroon ng bagong choices ang consumers. So, depende na lang kung i-accept natin fully itong mga ganitong sasakyan. Kasi meron ding mga tao na ayaw talaga ng cars na made in China. Kasi ang mga Pinoy, partial pa rin sa mga Japanese-made cars. Pero times are changing. We will never know what will happen next. So, abangan na lang natin kung magiging successful itong BYD Shark in the Philippine market. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!